Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Kayo po ba ay excited na magpuri sa Panginoon? Mga awit 75. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan. Ang ating batong kablihan. Ating ngang handugan. Masayang awitan. Tayo na't lumapit sa Kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakilang makapangyarihang Diyos. Ang dakilang haring higit pa sa sinuman na dinudiyos. Nasa Kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, ang lahat ay Kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na Kanyang nilalang. Tayo na't lumapit sa Kanya sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ating may lalang. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan na Kanyang pastulan. Mga tupang Kanyang inalagaan. Follow Jesus. Come on, Antipolo Church. I am decided to follow Jesus. Say, I am decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. We will follow, oh Lord. I'll go. When you say I'll stay. When you move, I move. Are you ready? Hallelujah. Let's sing first.
kinakanta po natin, ginagawa natin, hindi po ba? Actually, hindi ni Lord kailangan hindi natin kailangan libangin si Lord sa kanta eh. We do this out of yung punong-puno kasi tayo, Hindi lang to perform. Yung punong-puno tayo ng biyaya, kaya natin ginagawa ito. Pwede po tayong maupo sandali. Let's try this. Upo muna po kayo as we sing the next song. Sabi po sa Luke, somewhere in Luke 14 yata, medyo mabigat yung word ng Panginoon nun eh. Tingnan niyo nga po yung cross natin. Ang sabi niya, yung hindi kayang iiwan yung sarili niya, yung hindi kayang kalimutan yung pamilya niya, ay hindi maaaring sumunod sa akin. Ang bigat po nun, di ba? Pero that's the truth. We have to look to the cross. At isa sa mabigat na utos sa atin is to go where He sent us. Sa mga taong nangailangan, sa mga taong wasak ang buhay, ang pamilya. Doon po tayo pupunta. Alright? God of justice. Siya ang Panginoon ng justice. God of justice, Savior to all, came to rescue the weak and the poor, came to serve and not to be served. Jesus, you have called us freely we receive now. Freely we will give. We must go. Live to feed the hungry, the broken. We must go. Stepping forward, keep us from just singing, move us into action. We must go. We will go, Lord. To act justly every day. Loving mercy in every way. Walking humbly before you, God. You have shown us what you require. Freely we receive now. Freely we will give. We must go. Live to feed the hungry, sit beside the broken. We must go. Stepping forward, keep us from just singing, move us into action. We must go. Hindi lang tayo kakanta, hindi lang tayo uupo. Fill us, Lord. Fill us up. Woo! Fill us up. Send us out. Oh, sing it. Fill us up, Lord. Fill us up. Fill us up. Fill us up. Send us out, Lord. Fill us up.
us out and send us out, Lord. Christ is enough. Sapat na, Panginoon, para magampanan natin ang mga pinapagawa sa atin. Christ is enough. Christ is my reward, and all of my devotion. Now there's nothing in this world that can ever satisfy. Through every trial, my soul will sing. No turning back. I've been set free. Christ, we say Christ is enough for me. Come on, Antipolo. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Yeah. Hallelujah. Christ. Christ, my all in all, joy of my salvation. Hallelujah. His hope. His hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Sing. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Lord, you're all we need. We have decided to follow Jesus. Tumayo po tayo. If we decide to follow Jesus, come on, let's all stand up. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Let's sing it. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turn. Hallelujah. The cross before me, the world behind me. No turning back. Whoa. No turning back. The world before me, the world behind me. No turning back. No turning back.
turning back, no turning back. We have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Let's say one more time. No turning back, no turning back. Hallelujah. Pakinggan po natin ang salita ng ating Panginoon. Makipagbukas po kayo sa akin sa Lucas Kapitulo 9, versikulo 26 hanggang 29. Ulitin ko po, Lucas Kapitulo 9, versikulo 26 hanggang 29. Sabi po rito, kapag ako at ang aking mga salita ay ikakahiya ninuman, ikakahiya rin siya ng anak ng tao, pagparito niya na taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng banal na anghel. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, may ilan sa inyo ritong hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang kaharian ng Diyos. Makalipas ang halos 8 araw, pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga ito, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang muka at ang kanyang kasuotan ay nagningning sa kaputian. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Muli po, dakilang Diyos, Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Muli po kami nagpapasalamat sa mga pagkakataon na kagaya nito, na ikaw ay aming sasambahin at papupurihan at pasasalamatan. Salamat po sa pagkakataon na ang bawat isa sa amin ay iyong dinala sa iyong bahay-sambahan upang ikaw ay purihin at pasalamatan. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapakumbaba sa iyo, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang, mga pagkakamali na nagawa namin sa iyo. Hinihingi po namin sa iyo ng kapatawaran. Kung may mga bagay po kami na nagawa, nasabi, naisip, Panginoon, na hindi naayon sa iyong kalooban, hinihingi po namin ng kapatawaran sa iyo. At nawa po, O Diyos, maging karapat-dapat kaming sumamba sa iyo. Ama, dinadalangin namin sa iyo ang aming mga kapatid na hindi na namin nakakasama sa pananambahan kagaya nito. Panginoon, hipuin mo po ang kanilang mga puso at isipan upang makasama namin. Ibalik mo po sila, Panginoon, na makasama namin sila upang ikaw ay sambahin at purihin. Kagaya ng ginagawa namin tuwing araw ng pananambahan. Panginoon, dinadalangin po namin ang mga salita na aming mapapakinggan o ipagkakaloob o dadalhin mo sa amin sa araw na ito. Maging kalakasan po ng bawat isa sa amin at maging daan, Panginoon, upang kami lalong tumibay at maging matatag sa aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Idinadalangin po namin ang aming ang iyong lingkod, Panginoon, na siyang maghahatid ng iyong mga salita. Panginoon, nawa ang banal na presensya mo, ang iyong banal na espiritu, ang sumakanya nawa. At nawa po, Panginoon, ang iyong kabutihan at ang iyong banal na espiritu, Panginoon, ang siyang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. O Diyos, salamat po. Salamat sa pagkakataon na kami ay binibigyan mo ng pagkakataon na ikaw ay aming sambahin at purihin, Panginoon. Hindi man po kami karapat-dapat na sumamba sa iyo, subalit, Panginoon,
Sa pamamagitan ng iyong awa at ng iyong habag, tinutulungan mo kami, Panginoon, na ikaw ay aming masamba at mapupurian. Panginoon, sa iyo po namin inilalagak ang lahat ng ito. Nawa po ang bawat bahagi ng aming gawain sa araw na ito ay kasihan mo ng banal na Espiritu mo. Maraming salamat po, O Diyos. Buksan mo ang aming mga puso't isipan sa pagtanggap ng mga salita na nagbubuhat sa iyo. Purihin ka, O Diyos, at pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Are you a follower or a fan? Sino po dito ang member ng fans club? Taas ang kamay. Kahit anong fans club. Ayun, mayroon mga member ng fan. Sino dito ang fans? Fan ka? Gayan Pip. Ayun. Mga fan tayo, no? Meron tayong mga kanyang-kanyang mga anong tawag ba? Nilolodi natin, iniidolo. Ako po for the past, I think, 1984, 2004, 36 years, ay fans po ng isang NBA team. Since 1984, may sinusundan po ako na team. At hindi po ako nagbabago ng team. Bilang fans, ang fans po, ang isa pong fan ay sinusundan niya lagi. Yung kanyang iniidolo, yung kanyang kinikilala na team. And ito pong team na ito, nagtatagumpay, bumabagsak, fan pa rin po ako. Nagcha-champion sila, hindi nagcha-champion, fan pa rin po ako. Matanggal man sila o hindi makapasok sa playoff, fan pa rin ako. At ang team po na ito ay ang isa sa may pinakamaraming championship na team sa NBA, ang Los Angeles Lakers. Hindi po dahil Angeles ang middle name ko, kaya favorite ko ang LA Lakers. But because of their resilience, because dahil sila ay nakita ko nung bata pa ako na ibang klaseng maglaro, lalong-lalo na si Magic Johnson. Kung kilala niyo si Irvin Magic Johnson, yung may-ari ng Starbucks, tuwing iinom kayo ng Starbucks, isipin nyo, kung wala si Magic Johnson, walang Starbucks. Yung po yun. At doon po, naging paborito ko po yun dahil napakagaling niyang mag-set ng play. Pagka nasa loob siya ng court, nagagawa niyang pagalingin yung mga kakampi niya. Magagaling na yung kakampi niya, mas lalo pang gumagaling. At nung mga panahon din po na yun, hindi po biro ang kanilang mga kalaban. Dahil nung panahon na yun, ang Boston Celtics ay napakalakas. At kung meron man po kung hindi gusto na team sa NBA, ito po ang Boston Celtics. Dahil siya po ang arch rival ng Lakers na parehas po sila may 17 championship. At bilang fans po, bilang isang fan, hindi lang po ako nanunood, kundi dumating po yung pagkakataon na dahil gustong-gusto ko ang team na ito, hinanap ko ang kanilang kasaysayan. Paano ba nila narating na marami silang championship? Bumalik po ako doon sa simula pa lamang ng NBA, ang NBL at BAA. At doon ko po nakilala ang kauna-unahan nilang star player na si George Mikan. Ang kauna-unahang
big player ng Lakers na nagdala ng 5 championship. At pagkatapos po nun ay nawala sila sa eksena dahil namayagpag ang Boston Celtics noong 1960s. At 1970, isa lamang ang championship nila. Noong 1980s, doon po uli sila namayagpag. 1990s, wala po. Panahon po yun ni Michael Jordan at ng Chicago Bulls. Sino po fans dito ng Chicago Bulls? Saka ni Michael Jordan. At noong 2000s, ay bumalik na naman sila sa eksena at nagpa-champion na naman si Shaquille O'Neal at si Kobe Bryant at si Pau Gasol. At nito lamang po nakaraan na bubble season, nag-champion po sila under naman kay LeBron James at Anthony Davis. Sasabihin mo, Pastor, ba't ang dami mong alam sa Lakers na yan? Kasi po, fan po ako. Kapag fan ka, inaalam mo lahat ang facts. Inaalam mo ang kasaysayan. Di ba? Sino po dito ang mahilig sa K-pop? Yun! Di ba? Alam niyo po, minsan, nagugulat po ako dahil pagka nakikipagkwentuhan ako, paano nila nalalaman yung mga pangalan na yun? Paano nila nalalaman yung mga grupo na yun? Paano nila naiintindihan ba nila yung kinakanta? Pero nagugulat po ako lalo na, sino po dito fan ng K-drama? Woo! Alam ko lang po ata, Jumong eh. Pero alam niyo po pero natutuwa po ako dahil tayo po bilang fan, ginagawa po natin yung mga parang extraordinary dahil gusto nating malaman. Yung mga story, yung mga nangyayari doon sa mga hinahangaan natin. At yun po ang natural sa atin. Pagka if ikaw ay fan, wala kang isusuot na maskara sa iyong hinahangaan. Tama? Lalo na pagka ikay naka-attend ng concert nila, naka-attend ka ng kung saan-saan. Naalala ko po nung panahon ng 1980s, 90s, pambihira yung mga fans sa Dutch Entertainment. Sino nakaabot dito ng Dutch Entertainment? Anong paborito nyong araw? Ako po, Tuesday Group. Sino dito ang mga Tuesday Group? Hooray! At palaging nananalo kasi yung Tuesday Group. Bagamat hindi ko matandaan kung sino-sino yung nasa Tuesday Group, pero paborito ko sila. Sila Romnick ata yun, hindi ko matandaan. But the thing is, talagang susundan natin sila. Fan ka, susundan mo sila. Kahit saan pumunta, anong ginagawa, susundan mo. Ang tawag na po sa panahon po natin ay para na tayo nagiging paparazzi na sinusundan natin, ini-stock na sinusundan pagka ikaw ay fan. Alam niyo po ba na merong isang fan, na super fan ng isang legend, singer legend, na sinusundan niya sa lahat ng pagkakataon. Pag pumunta ka sa bahay niya, puro poster nitong singer legend na ito ang kanyang bahay. At dahil sa super fan na siya, talagang sunod lang siya ng sunod. At masyado nang lumalim yung kanyang pagiging fan. At isang araw, one day ng December 1980, itong super fan na to ay pumunta kung nasaan yung kanyang iniidolo. Pasakay na ng sasakyan ang kanyang idol, bigla niyang binaril at napatay niya ang idol niya. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi ang legendary singer ng Beatles na si John Lennon. Minsan, kapag ikaw ay sumusobra na at nagkakaroon ng obsession sa pagiging fan, kung ano-ano na nagagawa mo. Alam niyo po, meron lang po akong tanong sa umaga na ito. Are you a fan or follower of Jesus? Sino po ang fan dito? Mamaya malalaman po natin anong pagkakaiba ng fan saka ng follower. Ang fan po, sunod lang ng sunod. Pero nagagawa mo pa rin ang gusto mo, di ba? Nagagawa mo pa rin. Makapagsasalita ka pa rin ng masama dun sa fan na yung iniidolo mo. May mga pagkakataon po ay sumasama ang loob ko, nakapagsasalita rin ako ng parang comment dun sa team ko na LA Lakers.
Sana hindi din rap ito, sana hindi din raid ito, sana ganito na lamang. Yun po ang fun. Pero ngayon pong umaga, pag-uusapan po natin ang isang napakahalagang bagay sa Biblia. Ito po ang pangalawang bahagi o pangalawang bahagi ng ating serye na Refocus. Kailangan natin mag-refocus. Last week, pinag-usapan po natin ang tungkol sa church. What is church? Natatandaan nyo pa ba? Ang church, ang imahe ng church, ito ay kawan ng... Okay. Pangalawa, ito ay ubasan. Ano ho? Mga branches tayo. Si Jesus ang puno at tayo ang mga branches. At pangatlo, tayo ay ano po? Katawan ni Kristo. So, makikita po natin na pinag-usapan natin ang church. Ang church po, ito po napakahalaga. Hindi po natin lubusan mauunawaan ang simbahan o ang iglesia kung hindi po natin alam kung kailan nagsimula ang church. Kailan ba nagsimula ang church? Meron bang makakasagot sa atin kung kailan nagsimula ang church? Hindi po ako sigurado, maaaring AD 33 or AD 30. Araw ng Pentecostes. Habang ang mga disipulo ay nananalangin sa upper room, ay biglang bumaba ang banal na Espiritu at napuspos sila at sila ay nakapagsalita ng mga iba't ibang salita ayon dun sa mga tao na naroroon sa Jerusalem na yun. Ang Pentecost po ay isa sa napakahalagang araw ng pagtitipon ng mga Israelita dahil ito po ang celebration nila ng kalayaan. Ang Pentecost po, ito po ay day of freedom para sa kanila. Ang mga alipin ay napapalaya, ang mga utang ay napapatawad. Pagka Pentecostes po, ganito po nangyayari. Halimbawa, ako ay may utang na 100 pesos kay Pastor Billy. Pag araw ng Pentecostes, sasabihin ni Pastor Billy, ang utang mo ay binubura ko na. Ang galing, ano? Kaya yung mga utangers, tuwang-tuwa pagka Pentecostes. Yung napapatawad sila, yung lupa, pagka Jubilee year, kasi Pentecost po ay Jubilee year rin, 50th year. Ay, ito rin po yung pagkakataon, pagka Jubilee year na, Pentecost year, ay ibabalik po kung kaninong may-ari ang lupain. Nako, lalong ayaw nito ng mga tao. Kasi ibabalik mo pinagbilhan mo yung lupa. Babayaran ka naman, kaso ibabalik mo lalo na sa panahon natin. Gusto nyo pa ba yun? Lalo na ngayon, tumataas ang halaga ng lupa taon-taon. Di ba? Parang hirap nang gawin, ano? Ibabalik mo yung lupa. But the thing is, the church was started during the day of Pentecost when the Holy Spirit came at napuspos sila. Yung po ang pinakamahalaga doon. Dapat naunawaan po natin na ang church po, hindi po nagsimula noong December ang 1978, ang Antipolo First Church. Maaaring sabihin natin, yun ang araw na nagsimula talaga, yun ang anniversary, pero the church itself started during the Pentecost day when the Holy Spirit came upon sa mga mananampalataya. Kaya po ang focus talaga ay yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Napakahalaga po. Sana naman po hindi po tayo mahulog dun sa iba na ang pagdiriwang lagi ng anibersaryo, eto po nakakalungkot minsan sa church no? But mas maganda po wala naman po akong pero isang katanungan lang, bakit po parang mas matindi ang banal na Espiritu pag anniversary, pero pagka ordinaryong linggo, ordinary lang ang Holy Spirit? Every Sunday is the outpouring of the Holy Spirit pagka nagkakatipon tayo. Every day is the outpouring of Holy Spirit upon us. Pagka nagkakatipon tayo, bumababa rin ang banal na Espiritu. Hindi isang beses lang sa isang taon. Amen? Kaya bawat linggo po na pagtitipon natin is a celebration. Amen? Yung mga tumutunghay po, ganun din po ang nais kong sabihin sa inyo. Every time na tayo nagkakatipon, it is when the Holy Spirit come upon us.
na tayo ay napupuspos niya. Kaya nga sa umaga na ito, napakahalaga na maunawaan natin na ang iglesia po nagsimula sa pamagitan ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Kanino po? Sa mga disipulo niya. Ano nga ba ang pagiging disipulo? Meron po akong ikikwento. Galing po ito kay Dr. Rigsby. Isang araw, merong isang lalaki na nagtanim ng puno. At sa pagtatanim niya ng puno, inalagaan niya ito. Diniligan, naglagay siya ng fertilizer, inalagaan, ninonurture niya ang puno na ito, tinatanggalan niya ng patay na mga dahon at pinagaganda niya. Hinahayaan niya lumaki, ng lumaki. Dumating yung ilang araw, ilang taon, 2 taon ang lumipas, ay ang puno na ito ay naging malaking-malaki na. At nagsimula ng magbunga. Nagbunga na ang puno na ito at nung makita niya ito, natuwa siya. Sabi niya, wow, nagbubunga na ang aking puno at ito ay nag-cause sa kanya para pagkakitaan niya. May pagkain na sila ng pamilya niya at may kinikita pa siya out of that tree. At lumipas pa ang ilang mga taon na siya ay natutuwa siya dahil, wow, dumadami na ang bunga. Nako, ang dami na, masyado na marami ang bunga. Ano kayang gagawin ko? Sabi niya, magtatayo ako ng kamalig para paglagyan ng bunga ng puno na ito dahil ang dami ng bunga. Nagtayo siya ng kamalig. Tapos, sa sumunod na mga taon, ang dami na naman bunga. Sabi niya, nako, hindi na kasya sa kamalig ko ang bunga ng puno na ito. Kaya sabi niya, magtatayo ako ng mas malaki pang kamalig. Ngunit isang araw, taon ang lumipas, napansin niya na ang puno, ang dahon ng puno ay hindi na luntiang katulad ng dati. Nagiging yellow na. Unti-unti bumabagsak ang mga dahon at nag-iintay siya ng bunga at walang bunga na naibibigay ang puno. Sabi niya, naku, problema ito, mamamatay na yung puno. At gano'n na nga ang nangyari. Dumating na sa tinatawag na death years ang puno na ito. Ngayon natakot na siya. Dahil sabi niya, naku, buti na lang. Pero yung takot na yun, napalitan dahil sabi niya, buti na lang nakapag-ipon ako ng napakaraming bunga ng puno na ito. Punong-puno ang kamalig ko ng bunga ng puno na ito. Ngunit nang buksan niya ang kamalig niya, ang lahat ng bunga na naipon niya from that tree ay bulok. Nabulok na. Natakot siya ngayon. Pumunta siya sa isang old wise man. At nagtanong siya. Sabi niya, old wise man, pwede mo ba akong tulungan sa problema ko? Kinuwento niya ang nangyari sa kanyang puno. At tinanong siya ng matandang lalaki na ito, na marunong na lalaki. Ano ba ang layunin ng bunga ng puno? O yung prutas na dinudulot ng puno? Sabi niya, ang bunga ng puno ay tasty, napakasarap. At napakasarap kainin ang bunga ng puno. Sabi niya, hindi yun ang layunin ng puno, ng bunga. Ang layunin ng bunga ay para magkaroon ng isa pang puno. At magkaroon pa ng isang puno. The fruit produces tree. At nang sa gayon, mag-produce din ng mga bunga. At ganun din ay magkaroon uli ng mga puno. Yun po ang purpose, sabi niya. Kaya, ang nangyari, nang marinig ito ng lalaki, siya ay nawalan nang hina siya ng gusto, nang hinayang siya. Sapagkat sana, noong mga nakaraang taon, kung alam niya lang ito, ay nagtatanim siya kahit 10 puno o 10 butil ng bunga na iyon upang maging puno. At sabi doon na hindi lang mapapakain niya ang kanyang pamilya, hindi lang mapapakain ang kanyang barangay, kundi mapapakain ang buong bansa. Mga kapatid, as reflection kaagad, sa atin, bakit po tayo naligtas? Tayo po ang bunga ng
ginawa ni Kristo. Tayo ay mga naligtas. Bakit po tayo naligtas? Ano ho ba ang dahilan bakit tayo ay na kay Kristo? Upang magbunga pa ng ibang mga tao na makakakilala kay Kristo. Tama? Amen? Amen? Kaya isip-isip tayo. Baka kung hindi na tayo nagbubunga, baka isang araw, manghihina na lang tayo. Sa umaga pong ito, napakahalaga na maunawaan po natin yun. Naalala niyo po, nung pinag-usapan po natin nung nakaraan, yung huling-huling mensahe noong taong 2020, na pinag-usapan po natin ang fruit of repentance, iyon ay walang iba kundi ang Beatitudes. At ang fruit of the Spirit. Yung fruit of repentance is our life in Christ, ang pamumuhay natin kay Kristo. Ang fruit of the Spirit is our life in the Spirit. Ang pamumuhay natin sa pamumuno ng banal na Espiritu. Ngunit wala pong pagkakaiba to, isa lamang po ito, itong bunga na ito. At pinapakita dito sa atin na ang pagiging disipulo po natin ni Kristo, sumusunod kay Kristo, ang fruit of repentance at ang fruit of the Spirit ay nagaganap lamang sa atin sa pamamagitan ng intentional natin na pakikibahagi sa buhay ng ibang tao. Ang katanungan po, ikaw ba ay nakikibahagi sa buhay ng ibang tao? Sino po dito ang may pamilya? Taas ang kamay. Yun. Yung iba po, wala ng pamilya. Biro lang. Sino po dito ang merong nagtatrabaho, may katrabaho? Ayun. Okay. Sino po dito may mga kaibigan, dabar cards, tropa pits, ano pa man? O sa mga kabataan, sino dito may mga ka-ML? Diba? Lahat tayo, we are a relational person. Sabihin nga natin, relational person. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, you are relational person. Ayan. Sabi nung isa, we! Pero yun ang totoo. Walang taong nabubuhay dito na nag-iisa. Walang tao na nabubuhay para sa sarili lamang. Sabi ng isang awitin, tayo ay may pananagutan sa... Tayong lahat ay tinipon ng Diyos. Okay, tuloy natin. Mga kapatid, yung po tayo. We are relational person. At nais na sabihin sa atin ng Panginoon dito, ang pagiging disipulo at pagdidisipulo ay ang intensyonal na pakikibahagi ng ating buhay sa ibang tao. Amen? Ang totoo po, gusto ko na sabihin sa inyo ang isang napakalaking katotohanan. Sino po dito naniniwala na siya ay isang disipulo ni Kristo? Wala? Amen. Meron. Lahat po tayo ay nagdidisipulo at dinisipulo. Sino po dito pinanganak? Lahat tayo pinanganak. Sino po ang nag-alaga sa atin? Mga magulang, yung iba lola, lolo, lola. But do you know that they discipled us? Sila ang nagdisipulo sa atin. Ang mga magulang natin ang nagdisipulo sa atin. Ang mga lolo't lola natin ang nagdisipulo sa atin. Hindi man, gusto lang sabihin sa atin ng Panginoon sa umaga na ito na ang salitang disipulo ay hindi po restricted or para lang sa church. Kundi it is a common word. Ang disipulo, pagdidisipulo at pagiging disciple, it is a common word. And it is present everywhere. Sabihin man natin na ang mga magulang ay hindi naging mabuting magulang, but they discipled us. Sino po dito may kuya at ate? Nagdi-disciple din sila sa atin. Yun po ang katotohanan.
Ang unang pagdidisipulo naranasan natin ay naganap sa loob ng tahanan. At kung tayo ay mga magulang na naririto, you are discipler, nagdi-disciple kayo. Dinidisipulo nyo ang inyong mga anak. Kaya nga sabi ni Solomon, train up a child in the way he should go, so that when he is old, he will not depart from it. Because the word disciple means discipline, training. Yun po ang ibig sabihin nun. We train. Tinetrain tayo. Kung ikaw ay isang magulang, you are a disciple maker. Discipler and disciple maker. Kung ikaw ay naging lolo na, disciple maker. Ano? At hanggang ngayon, pagpapatuloy mo pa rin sa mga apo mo. Biglang nagliwanag. Mga kapatid, yun po ang magandang balita ng Panginoon sa atin ngayon. We are all disciples and disciple maker. Kahit po si Jesus, siya po ay dinisipulo ni Jose at ni Maria. Si Maria po ang nag-alaga sa kanya at si Jose. Si Jose po ay tinuruan si Jesus na maging isang karpintero. Dahil si Jose ay isang karpintero. Anong tawag po doon? Pagdidisipulo. Ipinapasa mo. Dito po merong mga pamilya ng mga mekaniko. Anong ang pamilya mo? Makikita mo po yun sa mga pamilya. Ito, kung business, kung nasa entrepreneur, makikita mo ang buong pamilya nila nasa entrepreneurship. Ang pamilya C, ang pamilya Gokongwei, ang pamilya Tan, ang pamilya Ang, silang lahat ay nasa entrepreneurship at kaya yung buong pamilya nila ay na-disciple nila to be entrepreneurs. At yun ang strength nila at nagawa nilang mapagaling ang kanilang mga pamilya, ang mga anak nila na maging magaling na entrepreneurs. Napasa nila yung DNA. Hello? Nakikita po ba natin? Alam niyo po, pansinin niyo po yung may mga anak. Kita niyo po sa kanila, hindi man sila perpekto, may mga kakulangan o merong sasabihin natin parang malayo sa ating pag-uugali or ano pa man, ay nakatatak na sa kanila yung DNA natin at yung mga naituro natin. May mga pagkakataon na ang mga kabataan lang ay masyadong curious. Nakatulad natin, ng kabataan natin, nung bata pa tayo, meron tayong mga ginagawa. Pero naitanim na sa kanila ang salita ng Diyos na natanggap ninyo at dinisciple nyo na sila. Ang Church of the Nazarene dito po sa Antipolo First Church is hindi po iba, hindi po nalalayo doon. This is a family church. Amen? Lumaki po ang bawat pamilya dito sa loob ng Antipolo First Church. Kami po nila Pastor Asing, Pastor Romel, naglakihan dito. Pastor Wex, kami ay mga naglakihan dito at ang mga pamilya namin ay naandito. Yaman lamang yung sa aking pong pamilya ay napunta po sila sa iba't ibang mga churches. Pero pansinin niyo po, hindi ko na kailangan magsabi pa ng kung ano-ano pa na hindi na magbabanggit ng mga pangalan ng pamilya, pero mapapansin nyo ba na dito sa church na ito, it is a family church. And it is a very prime example of natural discipleship. Minsan, binabato ng kung ano, biological lang ang growth niyan. But the most important thing is this. That is very biblical. Believe in the Lord, you and your family, household will be saved. And as for me and we will serve the Lord. So, are we serving the Lord as a family? Amen. Not only physical, not only biological family.
Mag-e-extend pa yan sa spiritual. Bago ko pong makalimutan, meron muna akong isang pasakalye bago ako magpatuloy. Sino po mga scholar ng bayan dito? Ibig sabihin, nag-aral sa public school. Ako po ay nag-aral nung elementary sa Law School of John Forward at nag-high school naman po ako sa St. Munich Academy. Ang kalaban po namin nung high school kami ay ang Sumulong Memorial Park. Biro lang po. But the thing is this, sino po mga nag-aral dito doon sa Law School of John Forward? Basta yung Law School of John Forward, ayun, classmate ko po yun eh. Si Kuya Joel, classmate ko yan. Palagi kaming magka-roommate o kaya magkatabi ng room. Sino pong nakakaalala, grade 1 hanggang grade 10? Kasi alam niyo po, kung meron pong isang napakagandang halimbawa, model ng discipler, wala pong iba kundi ang mga guro. Tama? Naalala niyo po ba nung bata pa ang inyong mga anak na sasabihin, ito ang sabi ni teacher. Sabi mo, mali iyan. Pero ito ang sabi ni teacher. Kung ano sabihin ng teacher, yon ang tama. Tama? Teacher Debbie? O, yan. Kung minsan siya pa parang mas mahalaga sa nanay kaysa dun sa mga bata. Susundin nila. Ngayon, ang tanong, alam niyo po, may natitira akong kaisa-isahang 20 pesos na papel. Ito na po yung last kong 20 pesos. Last Christmas kasi pinamigay ko na. Hindi ko napansin, may natira pang isa. Alam niyo po, napaka-sentimental value nito kasi wala na po ako matatanggap na 20 pesos na papel. Kung meron po sa inyong makapagre-recite ng advisor ninyo, class advisor, from grade 1 to grade 10, inyo na po ang 20 pesos na ito. Baka meron pang susunod dito na gift. O meron ba? Meron? Yung sa public school po nag-aral sa public school. Meron ba? O kung meron man, lapitan nyo ako mamaya. Ibibigay ko po ito sa inyo para hindi na po humaba. Ako po, natatandaan ko lang mula grade 1 hanggang grade 6. Nakalimutan ko na yung advisor ko ng second year high school dahil isa yon sa pinakamagulo kong taon nung high school. But anyways, makikita po natin, that is discipleship. We are all disciplers. We are all disciples and disciple makers. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, you are disciple maker. You are a disciple. Ang disipulo po ay pagiging isang learner, mag-aaral. Ang pagiging disipulo po ay pagiging witness, saksi. At ang pagiging disipulo po ay yung kanina pa nating inaawit, follower, sumusunod. Hindi lamang po follower sa Twitter. Kasi yun na po, nagbago na yung ibig sabihin ng follower. Ang follower po ayon sa Biblia ang siyang pag-aaralan natin sa umaga na ito. Bago ko po banggitin ang tatlong pagkakatawag ni Kristo sa atin bilang disipulo, gusto ko pong magbigay pa ng isang illustration. Meron pong isang pilosopo, narinig nyo na po siguro sa akin ito, matagal na panahon na. Ang pangalan niya po ay si Socrates. Si Socrates po ay kilalang guro. Si Socrates ang guro ni Aristotle. At si Aristotle naman po ang guro ni Alexander the Great na sumakop sa napakalaking bahagi ng mundo at nagpakalat ng Hellenistic culture na kaya po ang Biblia natin, ang New Testament ay salin sa Griego because of the influence that Alexander the Great made. Ganun po katindi. Kung nakapagdisipulo ng isa si Socrates kay Aristotle at nakapagdisipulo si Aristotle ng isa kay Alexander the Great, si Alexander the Great po ay buong mundo ang naimpluwensyahan at na-impact ng buhay niya. Magsabi po kayo sa akin ng isang mananakop at emperor na mas malawak ang impluwensya. Genghis Khan, nasa na po ang influence niya? Maaari si Muhammad, malaki ang impluwensya dahil sa pagkalat ng Islam.
Pero bukod po kay Muhammad, Alexander the Great, napakalaki po na nagawa niyang impluensya. Yun po ang bagay na yun. Balikan natin si Socrates. May sumusunod sa kanya at gustong magpadisipulo. At naglalakad dito si Socrates, noon po ang mga rabbi o ang mga guro, ang mga disciple makers o mga nagdi-disciple po ay naglalakad lang lagi sila habang nagtuturo. Katulad ng ginagawa ni Jesus. Napansin niyo si Jesus, lakad lang ng lakad. Ganun po ang ginagawa niya. At sabi niya, gusto kong i-test ang tao na ito kung talagang magiging tagasunod ko. Kaya naglalakad siya, nagsasalita siya, nakikinig lang naman yung kanyang dinidisipulo at nadaan po sila sa tabing dagat at nagsimula siyang maglakad sa dagat papunta sa malalim na malalim na malalim na malalim. At sabi niya, handa ka bang sumunod sa akin? Sabi niya, opo, susunod po ako sa inyo. Handa ka bang sumunod sa akin? Palaging ganoon ang sinasabi ni Socrates. Nung malapit na, lumubog na sila, sabi ni Socrates, handa ka bang sumunod sa akin? Sabi niya, hindi ko na po kaya, nalulunod na po ako, ayoko na pong sumunod sa inyo. Sabi niya, hindi ka karapat-dapat na maging disipulo ko. Sapagkat ang lahat ng susunod sa akin ay dapat ialay niya at kalimutan niya ang kanyang buhay para sumunod sa akin. Makakasunod ka lamang kung kakalimutan mo ang sarili mo para maging disipulo ko. Alam niyo po, ang sinabi ni Socrates na hindi ko po sinasabi na kinopya ni Jesus doon, pero the idea, makikita po natin sa Luke chapter 9, verse 23 to 26. Pansinin po natin yung talata na ito, yung binasa po sa ating kanina. Sabi po doon, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating pinagbubulay-bulayan sa pagkakataon na ito. 3 pagkakatawag ni Kristo upang maging kanyang disipulo. Una po, pagtalikod sa sarili para kay Kristo. Ang isa pang ginamit dito ay paglimot, itakwil, pagtatakwil sa sarili. Pero dito po ginamit natin pagtalikod sa sarili. Ang ginamit dito sa binasa natin, pagtakwil sa sarili, itakwil ang sarili. Ang bigat po nun. Para tayo ay makasunod, kailangan kalimutan natin ang sarili natin. At maraming pagkakataon, ito po ang nangyayari. Para tayo ay maging tagasunod talaga, hindi natin iisipin kung sino tayo. Bilang isang mag-aaral, ay dapat na maunawaan natin bilang mga disipulo na hindi na tayo nabubuhay sa atin. Yun din po ang sinabi ng Biblia. Sabi po dito, kaya't dapat ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa luma nating pagkatao, and that is yung makasalanang buhay. Ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo. Sinabi rin sa 2 Korinto 5:17, if anyone is in Christ, he is a new. The old and the new. Amen. Purihin ang Panginoon. Hindi na po tayo nabubuhay sa ating sarili. Disipulo ba tayo ni Kristo? Hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Si Kristo na nabubuhay sa atin. Amen? Hindi na natin ginagawa ang para sa sarili nating kapakanan. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa ating Panginoong Diyos. Para kay Kristo. Para kay Jesus. Wala na tayong babalikan. Kanina inawit natin, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. Ang totoo, wala na po tayong babalikan. Pag tinalikuran natin ang sanlibutan, wala na po tayong babalikan. Wala nang balikan. Pag bumalik tayo, ibig sabihin, balik buhay kasalanan na lang. Pagtalikod na uli kay Kristo. Pag ikaw ay sumali sa isang secret society, sino po dito naging member ng secret society? Alam niyo na po yung mga frats or anything, something like that. Kailangan kalimutan mo ang sarili mo.
Ganun po yun eh. Kaya nga sa Church of the Nazarene, isa po sa mga katangian ang sinasabi po natin, if you are really in Christ, para ikaw ay maging kabahagi ng Church of the Nazarene o ng kahit anumang iglesia, kailangan na talikuran mo ang mga secret society na kinabibilangan mo. Kung ikaw ay member ng gang or anything, may affinity ka sa kanila, kailangan talikuran mo yun. Dahil yun ang magiging sanhi ng hindi mo paglago sa pananampalataya at hindi mo makita ang kahalagahan ng community of faith. Dahil sasabihin mo pa rin, bahagi ako nito eh. Brad ko yung mga yan eh. Paano kung kailanganin kanila? Isasacrifice mo ang pananampalataya mo, i-compromise mo ang pananampalataya mo. No, kaya nga, talikuran natin lahat. Talikuran natin ang ating sarili. Talikuran natin ang anumang mga bagay na magpapahiwalay sa ating kay Kristo. Kung anumang mga kagustuhan natin, tinatalikuran na natin. Sabi ni Pablo sa unang Korinto sa 11:19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu o ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkakaloob ng Diyos sa inyo? Sino na nananahan? Banal na Espiritu. Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Itong katawan natin, hindi na atin to. Para na to sa kapurihan ng Panginoon, anumang ginagawa natin. At sabi niya pa, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, papaano? Si Kristo ay namatay para sa atin. Nagpakasakit para sa atin. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan. At ang pangako ng Ama na banal na Espiritu ay pinadala niya. Kaya gamitin natin ang ating katawan o ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang pagtalikod sa sarili ay nangangahulugan ng pagpaparangal sa ating hinarap. Walang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaisa na tayo ni Kristo. Talikdan ang sarili. Limutin ang sarili. Hindi na tayo nabubuhay sa katawan na ito. Hindi na atin ito. Hindi na atin ito. Si Kristo na ang namumuhay sa atin. Amen? Pangalawa, na makikita natin sa 23 pa rin, pagsasakripisyo para kay Kristo. Sabi ni Jesus dito na hindi lamang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw, pagsasakripisyo. Napansin niyo po sa Beatitude, yung last 2 na binanggit doon, sabi doon, ang sanlibutan daw po ay tayo ay ipe-persecute. At sabi rin doon, tayo ay pagwiwikaan ng masama ng sanlibutan. At sinabi rin ng ating Panginoong Jesucristo, hindi magiging madali ang daan ng pagsunod sa akin. Mahirap po. Natandaan niyo po yung mensahe nung nakaraan, mahirap ang buhay, pero mabuti ang Diyos. Kasi kasama natin siya. Kahit ano pang hirap, ang buhay po ng mananampalataya ay pagsasakripisyo. Naalala niyo yung halimbawa natin last week, yung video na pinanood natin, cruise ship or battleship? Na tayo po ay nasa isang battleship. Na ang mga nasa battleship, handa nilang ibigay ang kanilang sarili para sa kanilang pinaglalaban. Ang pagsasakripisyo po ay handa nating ibigay maging ang ating buhay. At binanggit din po sa ating pinag-aralan na nakaraan na bilang katawan ni Kristo, handa nating ibigay ang ating sarili para sa iba. Handa tayong magsakripisyo para sa iba. Handa ka bang magsakripisyo para sa katabi mo? Tignan mo yung katabi mo. Kaya mo ba sabihin na magsasakripisyo ako para sa iyo? Sa mga mag-asawa, madaling na babanggit natin yan. Ano? Ano po ba yung vow ng mga mag-asawa habang sila ikinakasal? For better or worse, for rich or for poor, for health or for sickness, till death do us part. Mga kapatid,
Hindi po biro-biro ang pagpasok sa pagiging tagasunod ni Kristo. Kung nais po talaga natin maging tagasunod ni Kristo, willing po tayong magsakripisyo sa Kanya. Sapagkat kung gaano karami, ayon ito sa 2 Korinto 1:4, sisimulan po natin sa 4 or 5. Sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo. Kita niyo po, si Pablo po nagsasalita dito. Pero ang kagandahan po dito, kahit naghihirap, may kasiyahan. May kagalakan sila. Gayon din naman, karami ang aming kaaliwang kay Kristo. Kita niyo po, abang naghihirap tayo, masaya. Kaya nga po, pikon na pikon ang Rome eh. Pinahihirapan nila, nakangiti pa rin, nagpupuri pa rin sa Diyos at sinisigaw pa rin, si Jesus ang Panginoon. Tuwing naririnig nila yun, pakain sa leyon. Sunugin na yan. Pero masaya pa rin sila. Kapag naaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang inyong matiis ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin. Dumaranas ba tayo sa pagsubok? Huwag nating isipin na tayo lang ang dumaranas nun, kundi lahat po tayo ay dumaranas nun. Amen? Magalak tayo sapagkat tayo ay makakapagpatuloy. Ito po, ang hamon ko sa bawat isa. Sino po sa inyo ang nakaranas na dumanas ng matinding pagsubok? Taas ang kamay. Okay. Sa pagdanas niyo po sa matinding pagsubok na iyon, nasubukan niyo na bang i-share iyon sa mga kapatiran? Sino nakapag-share na ng mga ganun sa mga kapatiran? Na-share ba natin? Na-share natin? Hindi natin alam, baka yung pinag-sharean natin ay kailangan niya yung mga words na yon at magbibigay ng kaaliwan. Isang bagay kung bakit hindi tayo makapagbigay ng kaaliwan sa mga kapatiran sapagkat hindi natin binabahagi kung ano ang mga miraculous thing na ginagawa ng Diyos sa atin. Amen? At tayo mismo nanghihina. Kaya tayo nanghihina, hindi natin ibinabahagi. The more we share it, the more na lumalakas ang katawan. Amen? Mga kapatid, hamon ko po, ngayon New Year, matuto tayong ibahagi yung mga naranasan nating victories, mga naranasan natin na kabigatan at pinanagumpay tayo ng Panginoon sa problema, pagsubok na yon sa mga kapatiran. Naniniwala po ako, yung inyong pagbabahagi ay magdudulot ng kalakasan. Hindi natin alam, may pinagdadaanan pala yun sa iyong pag-share. Nagdulot yun ng kalakasan. Kaya po yung testimonies, pagka prayer service, prayer meeting natin, napakalaking bagay po yun. At kapag nakakarinig po ako ng testimony, it always bring joy. Nasabi ko, hindi pala ako nag-iisa. May kasama pala ako. Mas mabibigat pa pala ang nararanasan nila. Kaya, sa tulong at biyaya ng Panginoon, mapagtatagumpayan yan because God is the strength of my heart. And I can do all things through Christ who strengthens me. Napakaganda, di po ba? Sabi pa po dito, kaya't matibay ang aming pag-asa sa inyo sapagkat alam namin kung papaanong kahati kayo sa aming kahirapan, nagiging kahati rin kayo sa aming kaaliwan. Pero alam niyo po ba ang pinakamaganda po dito? Sa ating mga paghihirap, nakikihati tayo sa suffering ni Christ. Amen? Hindi po tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Kahuli-hulihan po. Hindi lamang po tayo tatalikod sa ating sarili. Hindi lamang po tatanggapin natin na tayo ay buhay ng pagsasakripisyo na patungo sa pagiging matatag na pananampalataya. Pangatlo, pagsunod kay Kristo. Sabi niya dito, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanit araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Nabanggit ko na po kanina ang bagay po na ito. Ngunit bibigyan ko lang po ng importansya itong pagsunod kay Jesus. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Luke chapter 9 verse 57 to 62.
Sabi po dito, Lucas chapter 9 verses 57 to 62. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan man kayo pumunta. Where you go, I go. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lang mapagpapahingahan. At sinabi naman ng isa pa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mga patay na maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Verse 61. May isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. At ganito naman ang tugon ni Jesus. Sino man nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Nakakita na po ba kayo ng magsasaka ng lingon sa likod habang nagsasaka? Ano pong mangyayari? Kung saan-saan po mapupunta. At ito po ang sinabi ng ating Panginoon. Balikan po natin yung Lucas 9:24 hanggang 26. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ano nga ang may papala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig. Kung mapapahamak naman at mawala ang kanyang buhay, kapag ako at ang aking mga salita ay ikinahiya ni numan, ikakahiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya, nataglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at mga banal na anghel. Ang pagsunod sa ating Panginoon upang maging disipulo niya ay walang pag-aalinlangang pagsunod sa Kanya. Follow Him. Pag may sinusundan tayo, nakatuon lamang doon ang ating mga mata. Tinatanggal natin lahat ang mga bagay na nakapaligid upang makafocus tayo. Ang pagdidisipulo, ang pagiging disipulo ni Kristo ay ganun din po. Hindi na po tayo nakafocus sa sarili natin. Hindi na tayo nakikinig kung anong sinasabi ng sanlibutan at ng mga taong nakapaligid sa atin, kundi nakatuon lamang tayo kay Jesus. Fix your eyes upon Jesus, the author and perfecter of your faith.
Liberate, Live, Launch. Alam niyo po mga kapatid, ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon ay iisa lang po at ginagawa na po natin iyan. Ang pagdidisipulo po ay hindi po yung nakaupo lamang at nakikinig. Ang pagdidisipulo po ay yung pamumuhay kasama ng ibang tao. Yung ginagawa po natin ngayon. Ginagawa nyo sa pamilya nyo. Ginagawa nyo sa paaralan nyo. Ginagawa nyo sa trabaho nyo. Kahit saan po tayo, we can make disciples. Pero ang pinakamalaking oportunidad ay sa loob ng pamilya. Isipin nyo po, kung naturally, biological approach, hindi po yung synthetic, hindi po yung western, hindi po yung tinuturo ng mga nasa structured na mga organisasyon na ganito ang dapat gawin sa pagdidisipulo, ganito. Hindi po. Sabi po doon, we must share love. People must be liberated through Christ. And we must lead them to Christ-likeness. And we are to launch them to make disciples. Mga kapatid, simple at natural na pagdidisipulo ang kinakailangan po natin. We have to refocus. Nagsisimula yan sa atin. Tayo ang magsisimula nito. Sa pagtatapos ko po, meron pong 5 katanungan na itinuro sa amin si Dr. Rigsby. Kami po ay nagsisimula ng magpa-disciple din kay Dr. Rigsby. At kung meron pong mga interesado sa inyo na nais nyo po talagang we want to make disciples. We want to be part of this. Nais namin maging bahagi ng movement na ito. Na we will make disciples. We will be disciple makers. Na ilalaan namin ang aming buhay to make disciples. Ito po, ang very natural na 5 katanungan sa pagdidisipulo. Number 1, ano ang ginagawa ko rito? Tanungin mo yung katabi mo, anong ginagawa mo rito? Ano nga ba? Bakit nga ba ako naririto? Bakit nga ba tayo naririto? Ano nga bang ginagawa natin dito? Sisimba tapos uuwi, simba, uwi, Zimbabwe. O, di ba? Zimbabwe, mga taga-Zimbabwe po na. Hindi, Kristiyano tayo. Anong ginagawa natin dito? We make disciples. We are strengthening. Tayo ay nagpapalakasan. We are encouraging each one. Pinapalakas natin ang bawat isa and we are edifying. Isipin niyo po, kung wala po yung praise and worship kanina, wala po yung nagpapaawit, wala yung nananalangin, nagbabasa ng salita ng Panginoon, they are God's vessel to edify the church. Hindi lamang po yung nagpre-preach. Naking masyado tayong presbyter ang approach natin na focus na lamang ng worship ay yung sermon. Kaya pagka hindi maganda yung sermon, ayaw natin. Pero ang totoo, the whole set ng worship service o tawag natin dito worship celebration ay yung lahat ng ginagawa natin dito. Hindi aksidente na katabi mo ngayon yung katabi mo. Niloob ng Panginoon na katabi mo yan dahil may itatanong ka sa Kanya at kailangan mo rin sagutin. Bakit ka nandito? Nagsisimba lang po ako. May purpose. Bakit tayo naroroon? At tayo, kahit saan tayo naroroon, anong ginagawa mo pag ikaw ay nasa loob ng bahay? Anong ginagawa mo pagka ikaw ay nasa trabaho? Ba't ka ba nagtatrabaho? Bakit ka bumabangon sa umaga? Bakit mo ginagawa ang mga bagay na yun? Sasabihin mo, para sa aking pamilya. Oo. Pero alam mo ba kung bakit ka nasa trabaho mo? Anong ginagawa ko rito? Pumunta ka ng tindahan. Bakit ka nagpunta sa tindahan? Ang paborito ni Dr. Rigsby, 7-Eleven. Palagi siguro siya sa 7-Eleven. Tayo naman, bakit palagi tayo sa sari-sari store? Bakit natin namimit yun? Pag bumibili ka ng ulam, bakit doon ka lagi bumibili ng ulam? Dahil may purpose ang Panginoon. Nais ng Panginoon na siya ay madisipulo. Ang discipleship is more than yung conversation lang, sila ay ma-convert kay Christ, kundi sila ay ma-transform.
Christianity is not about conversion, it is transformation of life. Amen? Nakakaharap natin sila dahil may purpose ang Panginoon, kaya tayo laging dinadala doon ng Panginoon. Ang tanong, kilala mo na ba yung binibilan mo ng tindahan na suki mo na? Sa mga nagpapagupit dito, kilala mo na ba ang manggugupit mo? Alam mo ba ang kwento ng buhay nila? Ako, ang manggugupit ko ay yung naandun sa JP Rizal. At madalas kami magkwentuhan pagka ginugupitan niya ako at ang haba ng kwentuhan namin. Yun po yung una. Kilala mo na ba kapitbahay mo? Baka ang tagal mo na dun sa ano mo, hindi mo pa kakilala. Bakit tayo naririto? Bakit ka naroroon sa isang lugar na iyon? Intentional. Maging intentional tayo. Simula sa pagkakataon na ito, alamin natin ang pangalan ng mga tao na nakakaharap natin. Amen? Ngayon po, ang tanong ko, kilala ba natin ang bawat isa sa atin? Alam mo ba ang mga pangalan niyan? Sige po, sino makakatayo at sasabihin niya lahat ng pangalan na naririto? Wala. Nanahimik ang kalangitan. Okay. Ang first, role natin ngayon, ang unang gagawin natin, every Sunday, bago tayo mag-uwian, ang gagawin natin, bago mag-uwian, huwag kang uuwi hanggat wala kang nakakausap na 5 kapatiran at i-bless siya o kaya alamin ang pangalan. Maikli lamang, 3 hanggang 5 tao lamang. Huwag kang pagka doxology, nag-uunahan sa pintuan. Ako naman, hindi magkamayaw sa sa inyo, pagbati sa inyo. Namimiss ko rin na makamusta kayo. Pero, tumigil muna tayo. Mag-spend tayo kahit 5 minutes after worship celebration. Pwede ba yun? 5 to 10 minutes? Yung iba nag-i-stay dito hanggang almost 12 o'clock, nag-uusap-usap. Ayoko rin na kung sino lagi kausap, ayun lagi ang kausap. Iba-iba naman. Kilalanin natin ang bawat isa. Okay ba yun? Sino ang gusto nun? Makilala ang bawat isa. Amen. Okay, pangalawang tanong. Nalalaman mo ba na ikaw ay templo ng Diyos at nananahan sa iyo ang banal na Espiritu? Alam ba natin yun? Hindi po ako masyadong magpapakahaba dito. Pero dapat natandaan natin na tayo ay malaki ang impluensya sa mga tao dahil si Kristo ang nasa sa atin at ang banal na Espiritu ang kumikilo sa atin. At we can be used by God para siya ay magkaroon ng transformation at maranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Pangatlong katanungan, ano ang nasa aking kamay? Tignan nyo ang kamay nyo. Ano ang nakikita nyo? Yan. Nakita nyo? Gulong ng palad. Okay. Ang nakikita natin, kamay, ano ang pwede kong gawin para sa kapwa ko? Ano ang kakayanan mo? Ano ang shape mo? How can I strengthen other person or people? Tignan lang natin, anong magagawa natin. Maraming pagkakataon kasi nakatingin tayo sa iba, kaya nilang gawin. Kaya na nagagawa ni Manny Pacquiao, kaya nagagawa niyo mga kasi meron sila ito. Hindi, tayo. Meron tayong magagawa. Sabihin mo sa sarili mo, meron akong magagawa para kay Kristo, para sa aking kapwa. Yun ang lagi natin sabihin. Tignan lagi natin. Yung iba sa inyo nagagawa na yun. Pero lahat tayo gawin natin yun. Ano ang pwede kong magawa para sa kapwa ko? Ano nasa aking kamay? Ano ang pwede kong magawa? Mas malalim pa po natin pag-aaralan to pagka nag-discipleship na tayo. Sino ang aking mga nakikita? Ayun, nabanggit ko na to kanina. Sino yung aking mga nakikita? Tignan mo ang paligid mo ngayon. Sino nakikita mo? Yan. Ano ang tingin mo sa kanila? Tao. Hindi naman alien. Di ba? Yan. Kilala niyo ba mga mukha niya? Baka pagka nagkasalbungan tayo sa palengke, hindi nakakilala. Ayan. Tapos babatiin ka, sino ka? Di ba? Ganun pa no? Pero, sino ang mga nakikita mo? Ano ang nakikita mo sa kanila? Sino ang nakikita natin? May mata tayo, pinagkalooban tayo ng mata ng Panginoon para makakita.
At nakikita rin natin kung ano ang magagawa natin sa buhay ng ibang mga tao. At kahuli-hulihang katanungan, ano kaya kung ang mga nagdidisipulo ay nagdidisipulo sa kaparaan ng aking ginagawa? Ano kaya kung yung paraan ng pagdidisipulo ko ay ganun din ang ginagawa ng iba? Ano kaya ang mangyayari? O kaya, tanungin natin, ano kaya kung lahat ng Kristiyano katulad ko? Anong mangyayari? Dito po, kung ang pagdidisipulo na ginagawa natin ngayon, ay yun din ang ginagawa ng lahat sa kanilang pagdidisipulo. Ano kaya ang nangyayari? What if, kung ang pagdidisipulo na ginagawa natin ay yung paraan ng Panginoon ng pagdidisipulo? Ano kaya ang mangyayari? Siguro, naniniwala po ako, transformation will come wherever we go. Amen? Yun po ang purpose. Hindi po natin purpose magpalaki na magpalaki. Ang purpose po natin ay to impact communities, to impact the city, to impact the nation, even the whole world. Yun po. Kaya po tayo naririto. Dinidisipulo upang magdisipulo. Tanong ko po, nagpapadisipulo ka ba? Sa mga anak na naririto, mga kabataan. Nandito ba mga kabataan at mga bata? May bata ba? Mga tumutunghay? Sino ang nagdidisipulo sa iyo? Hinahayaan mo ba ang magulang mo na i-disciple ka? Lalo na kung ikaw ay nasa Christian na family. Regardless of your age, do you allow them na i-disciple ka? O sino ang nagdidisipulo sa iyo? Yung mga ka-ML mo? Na doon mo natutunan magsalita ng kung ano-anong mga salita na hindi po ako against sa ML, ha? Pero minsan, may pagkakataon, naiinis na po ako dahil natututo ng kung ano-anong mga salita ang mga kabataan at nadadala nila sa bahay nila, pati magulang nila, sinasabihan nila ng ganun. Sakit po. Sino? Kung sino ang lagi mong kasama at hinahayaan mong mag-impluwensya sa iyo, yun ang magiging ikaw. Pero ang tanong sa umagang ito, be a disciple. Simulan sa loob ng bahay. Dito sa church, do we allow our churchmate na mag-disciple tayo sa bawat isa? Na tayo maging mga disipulo ni Kristo. Let us refocus this 2021 pagdidisipulo. Ulitin ko po, dinidisipulo tayo upang magdisipulo. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa umaga na ito. Nagpapasalamat kami dahil tinuro mo sa amin ang isang napakahalagang bagay na kami ay tinawag mo para maging disipulo mo at kami rin ay magdisipulo. Kanina po, sa awitan pa lang ay sinabi na namin, Panginoon, that we will follow you. I will follow you. Where you go, we go. Where you stay, we stay. Where you move, we move. We will follow you. Yun po ang panalangin namin kanina. Tapos sinabi rin po namin kanina sa awitan namin na no turning back. We will follow you and no turning back. Wala na po kaming babalikan. Hindi na po namin babalikan ang lumang pagkataon namin. At pinahayag mo rin sa amin sa mga salita mo kanina that we have gone through sa mga discipleship process. At ang discipleship po ay hindi po limitado lamang sa church, kung hindi ito ay nangyayari kahit saan. Nangyayari ito sa pamilya namin. Salamat sa mga magulang namin na nagdisipulo sa amin. Salamat sa mga guro, sa mga katrabaho, sa mga boss namin, sa mga taong nakahalubilo namin na nagkaroon ng impact sa aming buhay. Ginamit mo sila. Ngunit ngayon, tinatawag mo kami as a church to have this natural na pagdidisipulo at pagiging disipulo dito sa loob ng iglesia
sa aming mga tahanan, sa aming mga ginagalawang lugar, sa komunidad, maging Panginoon sa trabaho, sa paaralan. Dalangin po namin na matutunan muna namin maging disipulo na sumusunod sa iyo. Disipulo mo na handang itakwilan sarili, handang magsakripisyo, at handang sumunod sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Salamat po sa mga paalala mo sa amin sa umaga na ito. At nawa po yung 5 katanungan ay lagi naming alalahanin kung bakit kami naririto. Kung bakit na dapat na alalahanin namin na kami ay templo ng banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, sa mga paalala mo sa amin na ang mga bagay na ito ay dapat naming bigyan ng kahalagahan. Salamat po dahil pinaalala mo rin sa amin na kami ay may magagawa. Meron kami mga kamay. Meron kami magagawa na mabuti sa aming kapwa. At ang pinakamahalaga doon ay gawin sila mga disipulong kawangis ni Kristo. Kilalanin sila. Salamat dahil binigyan mo kami ng mga mata upang makakita. Na makita namin ang mga tao na mga taong hindi alam ang gagawin, na kailangan nila si Kristo sa kanilang buhay at kailangan nilang ng gabay. Salamat din sa Panginoon dahil tinuro mo sa amin ang iyong kaparaanan ng pagdidisipulo. Ang pakikipag-kapwa-tao, relational discipleship. It is not overnight. It is lifestyle. It's a lifelong. It's a journey. Discipleship is a journey. It is not 100-meter dash. It is a marathon. Running together. Walking together. Steadfastly. Sharing our lives together. And this is discipleship. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na ito. Ang bawat isa na ito, Panginoon, ay pagpalain mo. Ang mga magulang na naandito, tulungan mo silang maging mabuting nagdidisipulo sa kanilang mga anak sa iyong kaparaanan. Ang mga nasa trabaho na naririto na mayroong mga tao sa kanilang ilalim, Panginoon, tulungan mo sila na madisipulo ang mga taong kasama nila sa trabaho. Ang mga estudyante na naririto, ang mga kapwa nila estudyante, kahit online, Panginoon, ay makapagdisipulo. Sa aming komunidad, kami, Panginoon, ay maging disciple makers. Madisipulo namin ang mga tao na ito. Kilalanin namin at mag-build kami ng strong relationship with them, showing Christ in our lives. Maraming salamat. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang kapurihan, at ang kaluwalhatian. Ito po ang panalangin ng anak, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga muli, mga disipulo ni Kristo at mga disciple makers. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mensahe. Ngayon naman po'y dumako tayo sa pagkuha ng ating tithes and offering. Pwede na po tayong lumapit sa harapan. Huwag lang pong kalimutan ng social distancing. Habang kinukuha po ang ating mga tithes and offering, maraming salamat po sa Del Rosario family para sa magandang bulaklak na kanilang inihandog ngayong linggong ito.
manalangin. Mapagpalang Ama at aming dakilang Diyos, tunay na lubos-lubos ang aming kagalakan sa umagang ito dahil kami ay malaya na nakapagbibigay ng may pagmamahal sa iyo, Panginoon. Salamat po dahil kailanman hindi nauubos ang iyong biyaya sa amin at ang iyong kagandahang loob at ang iyong habag ay patuloy na lagi namin nararanasan. Dalangin po namin na ang mga kaloob na ito ay patuloy na magamit sa ikapupuri at ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. At dinadalangin po namin at ipinahayag ng aming mga labi na ang mga kaloob na ito ay magamit, Panginoon, para hindi lamang sa ikaliligtas ng mga tao, kundi ito ay magamit para sa ikalalakas ng iyong iglesia at gayon din, Panginoon, upang marami pang mga tao ang madisipulo tungo sa pagiging kawangis ni Kristo. Maraming salamat po. At dalangin po namin na patuloy na nawa na ibalik mo ng siksik, liglig at nag-uumapaw sa iyong mga anak ang mga biyaya, Panginoon, na generously na ibinibigay nila sa iyo ang lahat ng pagpapasalamat. Isa na po dito ang sa pamamagitan ng mga kaloob na ito. Maraming salamat po. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan. Ito po ang dalangin namin in Jesus' name. Amen. Welcome po muli sa ating lahat at welcome po sa ating bisita. Second time na po natin siyang kasama ngayon. Si Nanay Eva Labartinos, grandmother po siya ni Luis. Ayun po siya. Palakpakan po natin. Sana po makasama pa namin kayo sa mga susunod na pananambahan. Samahan niyo po ako sa pagtunghay sa ating mga weekly schedules. Ang ating pong worship celebration, Sunday, 9 a.m. Virtual prayer service po natin tuwing Miyerkules, 6 p.m. na po ito, face-to-face dito po sa ating bahay-sambahan. Worship and media team, practice po nila and weekly devotion din nila, Saturday, 4 p.m. Prayer breakfast, Saturday, 6 a.m. dito rin po sa ating worship center. Ang mga affinity groups po natin, weekly devotions, ang Dorcas po, every Friday, 6 p.m. Online po ito. Women of Blessing, Saturday, 5 p.m., face-to-face na. Men in Christ, face-to-face din po ito every Sunday, 4 p.m. And ang Bridgers po, every Thursday, 8 p.m. online pa rin. At meron din po tayo dito, pastoral care and counseling. Mga numbers po ng ating mga pastor, kung nais po natin na ipanalangin nila tayo, pwede po natin silang kontakin or chat, pwede rin po. At ngayong week po na ito, batiin po natin ang mga may birthdays. Kahapon, 9, si Salvador Damiao, Kuya Saldi Damiao. 10 ngayon si Caleb Bulinas. 11, Teddy Sablaya. 12, Mirna Fernandez. 13, Edwin Olaer. 13, Paulo Pacaira. 14, Joel Aro. 15, Tony Marqueses. And 16, si Rose Ronquillo. Happy anniversary din po sa darating na January 17 kay na Jomel and Christina Zambrano. Happy anniversary po sa inyo. At sa atin naman pong pagbibigay, kung hindi po tayo nakakapunta rito sa church, meron din po dito, through GCash, pwede po natin ipadala or sa ating pong China Bank account. Or pwede rin pong mag-drop by tayo dito sa AFCN kung ano pong maluwag sa inyong araw. Any time of the week. Yan. At ang susunod po natin mga worship participants sa January 17, worship leader po or ating presider, Pastor Billy Caranay. Call to worship, Sister Doris Viado. Opening prayer, Sister Nona Aro. And scripture po natin, scripture reader si Brother Luis Caintic. At bago po tayo lumabas, wag po nating kalimutan na tumingin po dun sa bandang kanan ng ating pinto. Kasi nandun po yung mga nakaschedule. Hanggang February po yun para ahead makita natin kung tayo ba'y nakaschedule para may pag-pray din natin. At ayun po, yun lamang po. Salamat po. Tawagin ko na po si Pastor Nick.
Amen. Purihin ang Panginoon. At sa pagkakataon na ito, sa mga kapatid, mga disciples at disciple makers sa inyong paghahayo sa anihan ng ating Panginoon, ay nawa po ay patuloy na tayo ay maging matibay sa ating pananampalataya. Tanggapin po natin ang biyaya ng Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo. Kaya nga mga minamahal, magpakatatag kayo sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo na nagkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa Kanyang habag sa atin. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanpaman, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, Amen at Amen. Magandang umaga po. God bless you. Let's worship.